Umawit. Tayo po ay magbasa ng Biblia. Buksan po natin ang ating Bible sa aklat ng Psalms chapter 116. Ito po ay nasa book 5 ng Psalms, Thanksgiving book ng Psalms. Atin pong English lang po yung aking Bible, pero basahin na po natin lahat. Kukunting verse lang naman. Sundan nyo na lamang ako. Sabi po sa verse 1, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications, because He hath inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech Thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant and the son of thy handmaid. Thou hast loosed my bonds. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Tayo muna mag-pray. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ako ay iyo pong niloob na magamit para sa pagde-deliver po ng mensahe ngayong gabi. Dalayan ko po, Panginoon, na ako po iyong palakasin, ako po iyong pakalmahin, yung aking pong isip, yung aking puso at yung aking katawan ay iyo pong hawakan, Panginoon. Ilagay niyo po ako sa iyong lukaran. Ikaw po nawa ang aking maging karunungan at kalakasan, Panginoon. Kilala niyo po ako. Hindi po ako worthy sa ganitong gawain, pero I acknowledge niyo po yung pagtawag mo sa akin, bakit ako ay nandito, Panginoon. At nawa po, kami po iyong loobin na may matutunan po sa aklat na ito at nawa po makita namin kung sino kami at makita namin kung gaano ka namin kailangan, Panginoon. Sorry po sa aming mga kasalanan, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo rin po kami, ilayo niyo po kami sa anumang uri ng distraction na pwede namin maranasan, Panginoon. Ito po ay amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Nakalagay po dyan sa title, What Shall I Render unto the Lord for all He has done for me? Tapos nakalagay doon, Romel, hindi ako yon. Hindi po ako yun, wrong spelling. So, huwag kinakabahan. Sige po, bago po ang lahat, yung konting background lang tayo sa Psalms 116. Ang Psalms 116 po, sabi nga ito ay nasa Thanksgiving book ng Psalms. Ang Psalms po ay na-divide into 5 books. At ang Psalms 116 ay kasama doon sa pang-5 book at ito ay Thanksgiving book. Ngayon po, nakalagay po din sa aking Bible, Prayer of Thanksgiving because the Lord answered His prayer. May mga theologian po na nagsasabi, ito daw ay si David. Some others says hindi daw. Pero majority ay si David. Ano po? Pero mamaya, medyo inclined po ako kung bakit si David po ang nagsulat nito. Pero makikita po natin mamaya. Ngayon po, itong Psalms na ito is an intensely, pag sinabi natin intense, parang ano yan, matindi. Matindi ito, mabigat. Psalms is an intensely personal thanksgiving for God's care, for saving the psalmist from death. At yung death po dito ay hindi normal death. Yung ililigtas sa, yung parang normal na dating nakamatayan, hindi po ganun. Brink of death. Si David po, sabi ko nga sa inyo, medyo incline ako dito kay David. I believe na ito ay si David eh. Si David, napakadaming kaaway. Kaya nga, nabanggit sa verse 3 and 8, ating basahin, the sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Wala siyang ibang masumpungan kundi trouble and sorrow. Saan? Sa kanyang paligid. Pagdating sa verse 8, for thou hast delivered my soul from death.
mine eyes from tears, and my feet from falling. So ito'y, sino nga bang hindi magpapasalamat kapag hindi niligtas ng Panginoon sa darating na kamatayan? Di ka po? Halimbawa, ikaw ay, 50-50 na sa hospital. Tapos niloob ng Panginoon na ikay makasurvive. Sino gang hindi matinong taong hindi magpapasalamat sa Panginoon? Hindi matino ang magpapasalamat sa Panginoon sa ganun tagpo kapag dumating yung tagpo na tayo malapit ng mamatay. Naulit ko nga sa inyo, last time ako ay natulog, tapos ako hindi pa ako noon full time. Ayun ay calling ng Panginoon. Ako papatay ng Panginoon pag di ako sumunod. Pero naulit ko sa inyo, last time, matagal na yun, ako ay one time natulog, halos 30 seconds ako hindi makahinga. Pigil ko na. Tapos nung sa isip ko, lagay na ang loob ko na ako ay mamatay, lagay na isip ko, nagsisi agad ako, ayun kasalanan sa aking isip, kasi hindi ako makahimik nun Pigil ko na ang hininga, 30 seconds ako hindi makahinga nun Ngayon, nung ako ay niloob ng Panginoon na makahinga, nakahalabas yung hangin, alam niyo ang aking unang luhod agad ako'y nanalangin agad at nagpasalamat. Kaya nga naul ko, walang matinong tao, o walang matinong Kristiyano ang hindi magpapasalamat sa Panginoon kapag dumating sa tagpo nila yung malapit na silang mamatay. Ngayon, itong psalmist na ito, itong nagsulat na ito, matindi yung darating na kamatayan sa kanya. Kaya nga nabanggit din at niloob ng Panginoon na maisulat yung thanksgiving dito. At ang gusto sana dito ng psalmist na ito, if this psalmist publicize his thanksgiving and he believes it should be publicized. Bakit? Kailangan kasi nating may matutunan dito Probably David. Why? For God did a great work in his life. Kapag kumilos ang Diyos sa inyong buhay, imposible. Kapag niligtas kayo ng Panginoon sa inyong buhay, imposible. At ako'y naniniwala sa mga Kristiyano, imposible na hindi kayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga ang sino mang ginawan na maganda ng Panginoon ay magpapasalamat at hindi yan ikakahiya. At hindi niya yan ikakahiya, ako'y naniniwala. Kapag ginawan kayo na maganda sa inyong buhay ng ating Panginoon Diyos, hindi darating sa tagpo ng inyong buhay na hindi kayo magpapasalamat. At ako'y naniniwala na hindi niya yan ikakahiya. Sa isip niya, paano ko gagawin yun? Hindi niya yan ikakahiya na magpasalamat sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Bakit? Pag ang Diyos ay kumilos sa ating buhay, bagaman hindi natin maintindihan, maganda ang resulta niyan. All things work together for good. In this moment, hindi natin maintindihan, but in the end, maganda ang result. Magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Ngayon, kung ang psalmist na ito ay gustong i-publicize yung kanyang thanksgiving, gustong ipakita sa atin, ito yung ginawa ng aking Panginoon, ito yung great work ng aking Panginoon sa aking buhay. Ipinablicize niya, ipinangalandakan niya, ganito, ganyan. Ngayon, tayong mananampalataya, pag ginawan ng Panginoong Diyos sa ating buhay, huwag tayong mahihiya. Kung ganito ang ating tagpo, kung ganito ang ating pag-iisip, nahihiya, hindi ako makapagpasama sa Panginoon, ako nahihiya, ang dami nakatingin. Kung gayaan, matakot ka. Baka walang ginawang maganda ang Panginoon sa iyong buhay. Kung hindi ka makapagpasalamat, baka wala talagang ginawa ang Diyos sa iyong buhay. Pero ako'y naniniwala, ang taong ligtas, imposibleng hindi gawa ng maganda ng Diyos yan. Bakit? Ligtas anak ng Diyos, alam nga naman pabayaan ng Diyos yan. So hindi yan ngayon, kung hindi ka makapagpasalamat sa ating Panginoon, in any ways, kung anumang paraan ng pagpapasalamat, kung hindi mo magawa yan, baka walang ginawa maganda ang Diyos sa iyong buhay. Ako'y naniniwala, ang hindi ginagawa ng Diyos na maganda sa kanyang buhay, hindi talaga ligtas. Mga pinabayaan. At nakakatakot yan. Nakakatakot yan, insan. Hindi maganda, isa sa palatanda, pagka ikaw ay baka kasi minsan isip natin ay ganito ang daming nakatingin sa akin, alam naman ng Panginoon. Alam naman ng Panginoon ang aking buhay, alam naman ng Panginoon na ang aking puso na, ay nahihiya lang, ang daming tao. Hindi Imposible. Kahit yung pinaka-introvert nyo ng tao, patayuin nyo dito, tatagal at tatagal yan. Magpapasalamat at papasalamat yan at bubukal sa kanyang puso yung gusto niyang sabihin sa ating Panginoon. Kaya nga, kapag hindi kayo ay walang gustong ipagpasalamat sa Panginoon, baka talaga walang magandang nagawa ang Diyos sa inyong buhay. O baka naman kayo ay isa sa mga pinabayaan ng ating Panginoon. Huwag sanang ganon at nakakatakot na bagay yan sa ating buhay. Pero alam nyo, kung inyong napansin dito sa verse 1 ng ating book, binanggit agad dito yung expression ng writer. I love the Lord.
I love the Lord. Kung iisipin natin, parang ang impulsive naman ng writer na ito. I love the Lord. Nauuna yung particular statement before the explanation. Unlike sa atin, pag tayo nagpapaliwanag, ang ganda niya kasi, ang haba ng kanyang buhok, ang ganda ng kanyang tali, ang laki ng kanyang panga, tapos ang height, sakto lang. Tapos kaya nga, mahal ko siya. Ang daming paliwanag bago mag-conclude. So ganyan tayo mga tao. Pero sa Hebrew literature, nag-aaral din naman. Sa Hebrew literature ay ganito. Baliktad ang setup. Kung sa atin, una yung paliwanag bago yung particular statement or point. Sa Hebrew literature, una lagi yung statement, yung points bago yung paliwanag. Kaya nga, I love the Lord. Nauna yung point. Nauna yung conclusion. Mahal ko ang Panginoong Diyos. So, hindi impulsive itong mga Hudyong ito. Baka kasi mamaya, kasi sa Bible, madami kayong makikitang ganyan. Ang ating isip ay malikot, laro ng laro. Kung ano-ano makikita natin, napaka-impulsive ng writer na ito. Nasabi agad ni ganun, wala pang ibang paliwanag. So kaya sa Hebrew literature, sana inyong nakita, baligtad yung setup ng mga Hudyo kaysa sa atin. Una yung point, bago yung explanation. Nasabi ko lang kasi, una dito I love the Lord. Sinabi agad, bakit niya mahal ang Panginoon? Tapos sa lower part ng verse, puro paliwanag, bakit niya mahal ang Panginoon. Yung flow and text ay nagpapakita kung paano sila magsulat, kung paano sila mag-express ng kanilang feelings. Kaya mahalagang malaman natin yun, mga kapatid, kasi kayo ay nagbabasa din ng Bible. Ngayon, sa Psalms 116, makikita natin dito, at sana makita talaga natin at mahiya tayo sa ating mga sarili. Binasa natin kanina, yung ginawa ng Diyos, at kung ano yung resolve ng writer na ito. Mahiya tayo sa ating sarili kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga yung ating title, pero yung tema ay tumutukoy sa answered prayer, pero mas pinili ko yung title na, What shall I render unto the Lord, unto Him, toward His goodness sa atin. Kasi yun yung kauuwian ng 116 na ito. Ang daming benefits na naranasan ko sa Panginoon, napakaganda ng naranasan ko sa Panginoon, napakabuti ng aking Panginoon, mapapatanong ka na lang. At itong tanong na ito ay humble question. Imagine yun, what shall I render unto the Lord? Mapapatanong ka na lang bakit, anong meron sa akin, bakit ako'y ginawan ng Panginoon ng ganito? Isa yun sa mga, kung inyong bubulayin yung question, hindi yun hindi yun, basta lang nagtanong. May malalim na kahulugan, bakit niya yun nagawang itanong? Kaya nga sa upper, nilagay agad yun ng Panginoon Nilagay agad yung mga paliwanag, yung great work ng Diyos, bago yung sa kalagitnaan yung tanong. Kasi hindi natin maintindihan at magmumukhang mayabang lamang kung nauna agad yung tanong. Ipinakita muna na ganito para ma-realize mo bago ka magtanong na na mahihiya ka talaga sa Panginoon, para mahiya ka sa iyong sarili, kaya nilagay ng Panginoon yung ganung, basta magaling, napakagaling ng Panginoon. May mga bagay tayong makikita dito at kailangan talaga natin itong matutunan. Unahin natin, tayo yung mga ligtas na, kasi dito ito ay usapin ng ligtas. Usapin ito ng ligtas. Kaya nga ang point number 1 natin, what shall we render unto the Lord? Ano nga ating may babalik sa ating Panginoon sa kabila ng kanyang kabutihan bilang mga ligtas? The life of the saved. Sa verse 1 to 11, ang sabi diyan, ito yung galawan ng mga ligtas. The life of the saved. Letter A, loving the Lord. Bakit loving the Lord? Mahilig ako sa pag-ibig. Puro love, kung inyo mapapansin. Love. Puro love. Mapagmahal ang inyong lingkod. Ngayon, the life of the saved, dapat isa ito sa ating galawan. Ito dapat yung ating nakikita sa ating buhay ng Diyos, ng ating pastor, ng ating kapwa mananampalataya at ng ating kapwa manggagawa. Loving the Lord. First and foremost. Lagi mong unahin ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa verse 3 ng Psalms 116, verse 1 pala, sorry. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Ano yung voice and supplication na ito? Di ba, pinaliwanag natin yung background ng text na ito. Yung psalmist na ito ay nasa brink of death. Yung kanyang dalangin at yung kanyang tinig ay nakarating sa Panginoon,
iligtas mo ko sa darating na kamatayan sa akin. Ngayon, dahil ikay iniligtas ng ating Panginoong Diyos, wala kang ibang dahilan para tanggihan o i-deny na hindi mo mahal ang Panginoong Diyos. Wala kang ibang maidadahilan bakit hindi mo mamahalin ang Diyos. Iniligtas ka nga ng ating Panginoon. Kung dito sa Psalms na ito, yung kanyang first statement, I love the Lord dahil iniligtas ako. Kung i-rephrase natin yung because He hath heard my voice and supplication, gawin natin yung answered prayer. I love the Lord dahil iniligtas ako ng Panginoon sa kamatayang darating sa akin. Sa panahon natin, mahal ko ang aking Panginoon dahil iniligtas ako sa pending punishment na para sa akin. Eternal punishment na para sa iyo at para sa akin, inawat ng Diyos at pinigilan ng Diyos at niligtas tayo dito. Wala kang ibang dahilan, wala kang magandang makikita. Wala tayong maidadahilan bakit hindi natin mamahalin ng Panginoong Diyos. Fruit of the Holy Spirit, una ang love. Kaya ang dapat unang makita sa atin ay yung pag-ibig. Kanino? Sa Diyos. Pag-ibig lagi sa ating Panginoong Diyos. I love the Lord. Napakagandang verse yung, kahit doon na lang Verse 1, I love the Lord because He hath heard my voice and supplication. Hindi lang basta loving the Lord, hindi lang basta natugon ng Panginoon sa ating panalangin, kundi mamahalin mo ang Panginoon kasi ready siyang makinig. He is always ready to listen to your problems. Every time na ikilalapit sa Panginoon, ay anak ka niya, bakit ka niya itataboy? Liban na lamang kung ikay nabubuhay sa kasalanan, bakit ka tutugunin ng Panginoon? Diga? Ang mananampalataya, magkakasala, pero kung mananatiling matigas ka sa Panginoon, matigas din ang Panginoon sa iyo. Sabi nga Psalms 18 yata yun, I will be forward to the forward. Basahin nga natin yun. Gusto ko yung talatang yun Hindi mo kaya makipagmatigasan sa ating Panginoon. Ano ang verse yun? I will be forward to the forward, tapos I will yun. Verse 18 nga, tama. Verse 18 to 25-26. Yeah, 25-26. Ang sabi dito, with the merciful, thou wilt show thyself merciful. With the upright man, thou wilt show thyself upright. With the pure, thou wilt show thyself pure. And with the froward, thou wilt show thyself froward. Kung ikay magmamatigas sa Panginoon, hindi mo kayang labanan sa patigasan ng ating Panginoong Diyos. Kung sa tingin mo'y mabuti ka na, hindi mo kayang higitan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, wag na tayo magmatigas Habang tayo nakakapakinig pa ng mga paalala, habang tayo nakakapakinig pa ng mga saway, itanggapin na agad natin. Kasi may tagpo sa Biblia na ang Panginoong Diyos ay naging matigas sa hari. Sinabi ng propeta, I deceived that prophet. Ginawa ng Panginoon, dahil nagmatigas itong haring ito sa Panginoon, nakipagmatigasan ng Panginoon. At alam niyo nangyari, hindi kinayo ng hari yung pagmamatigas ng Panginoon. Napakatindi kung ating lalabanan o ating hihigitan ng ating Panginoong Diyos. Sana makita mo yung sarili, wala ka talagang kakayanan, nararapat lang sa iyong buhay na ikay magpakumbaba. At sumunod, siyempre. Kaya nga, bilang life of the saved, you should love the Lord. Wala kang reason para hindi mahalin ng ating Panginoon dahil napakaganda ng ginawa niya sa ating buhay. Ano gang maganda sa inyo? Bakit kayo iniligtas ng Panginoon? Ito hindi ko inaalis sa aking isip at palagi kong inuulit sa aking sarili at maging every time na ako nagba-Bible study at nangangaral, anong maganda sa inyong isip, sa inyong puso, sa inyong mga ginagawa, knowing na ang God ay omniscient, basa ng Diyos ang isip ng tao, alam ng Diyos ang laman ng iyong puso, ang iyong mga ginagawa ay kita ng Diyos, bakit kanya ililigtas kung titingnan ng Diyos ang inyong faculties na yan? Walang maganda. Bakit kanya ililigtas? Diga? Kaya wala tayong dahilan bakit hindi natin mamahalin din ang ating Panginoon. Love Him back. Sayang ang pag-ibig. Wag sana dumating sa tagpuan na tayo maging one-sided. Minsan tayo bias Mahal ako ng Diyos, mararamdaman ko lang na mahal ako ng Diyos kapag ako'y pinagpapala. Mararamdaman ko lang na mahal ako ng Diyos kapag ako'y hindi niya pinababayaan, kapag ako'y gagraduate na, kapag ako ay mag-exam, kapag ako'y bibigyan ng karunungan. Hey, kapatid, Christ came to earth, sabi nga ni Piper, not to assist you in your earthly desires.
He came to rescue you. Dumating siya dito, hindi para suportahan kasi ang pag-aaral. Hindi para ikaw ay, Panginoon, kailangan kong graduate, kailangan kita. Kailangan ko yumaman dito, Panginoon, kailangan kita. Anong tingin mo sa Panginoon, Genie? Hindi Genie ang ating Panginoon. Dumating siya dito sa lupa para hanapin at iligtas. Sino? Tayo, ikaw. Iniligtas ka niya kasi ikay naliligaw at nag-e-enjoy sa kasalanan, nagtatampisaw sa kasalanan, parang naliligo sa basura. Iniligtas ka ng Panginoon dyan. Kaya wag mong iisipin na dumating siya dito para i-assist ka lamang sa iyong buhay. Hindi. Iniligtas ka niya para maging Panginoon mo siya. Kaya dapat mo siyang mahalin. At yun yung dapat na buhay ng bilang mga ligtas. So what shall we render unto the Lord toward His benefits towards me? Iniligtas niya ako, tapos hindi ko siya mamahalin. Minahal niya ako, tapos hindi ko rin siya mamahalin. Hindi yun tama. Hindi yan patas, mga kapatid. Kung minahal ka ng Panginoon, di mahalin mo rin. Ganun naman kadali. Di ka simple lang. Mahal niya ako, di mamahalin ko rin siya. Huwag natin pahirapan natin sarili. Magpapakahirap tayo palikot, paligoy-ligoy. Ang daming paligoy-ligoy. Pasagway-sagway. Doon din naman ang papatakan. At yun naman talaga dapat ang ating patakan. Ang daming iikutan, mamahalin mo din naman pala ang Panginoon. Love the Lord. Yan talaga dapat ang ating buhay. Not also loving the Lord, dahil ikay niligtas ng Panginoon, at nakita mo ang iyong sarili na walang maganda sa iyo, bakit kanya ililigtas, at ikay iniligtas sa bingit ng kamatayan, ito ang sunod na dapat na iyong buhay. Letter B, praising the Lord. Praising the Lord. Ang sabi din sa Nasaan na ako yung letter B? B. Yan, praising the Lord. Psalms 116 verse 5 to 7. Gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. Tatlong attributes ng Panginoon ang sinabi agad ng psalmist na ito. Gracious, righteous, and merciful. Hindi mo yang kayang banggitin, hindi mo yang kayang ilabas sa iyong puso at ilabas ng iyong bigkasin ng iyong dilat ng bibig kung hindi ka muna nagmamahal sa ating Panginoon. Hindi ka magpupuri sa ating Panginoong Diyos kung hindi mo mahal siya. Ano mo? Kaya nga, kung ating nanamnamin yung sinabi ng verse 5, gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. Ito yung pagpupuri ng taong iniligtas ng Panginoon. Yung ginawan ng kagandahan loob ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, bakit hindi ka magpupuri? May dahilan ba tayo para hindi purihin natin Panginoon? Ang sabi, gracious, mapagbiyaya. Bakit? Iniligtas tayo sa darating na kamatayan sa atin. Iniligtas tayo sa darating na kaparusahan. Gracious, righteous, matuwid. Hindi niya niloob na ako ay manatiling mamuhay sa pagkakasala. Bilang ako'y ligtas na, loloobin ng Panginoon, bilang ako'y ligtas na, igagayad ako ng Panginoon sa pamumuhay sa tama. Merciful. Sa kabila ng lahat ng nagawa kong kasalanan, pinatawad niya pa rin ako. So yung tatlong attributes ng Diyos, gracious, righteous, and merciful, ay dapat makita sa iyong pagpupuri. At sana makita mo ang iyong sarili na worthy ang Diyos na papurihan siya. Tayo, ang galing natin mamuri ng tao. Ako'y palahanga, magaling akong humanga. Pero, I will see to it na lilimitahan ko ang aking sarili. Sa sobrang hanga, ang dami kong nakilala. Palahanga ako sa tunay. Kahit lalaki, babae, sa sports, kaya nga pag ako'y nakakita na maganda ang move sa basketball, Lods agad ang tawag kay. Lods, idol, Lodi Cakes. Tapos sa talino naman, sa instrument, kung kanino man, hindi ko maalis sa aking isip kung yung kanilang remarkable na ginawa kung bakit ako napahanga. Kasi palahanga ako eh. Ngayon, ay bakit hindi ako lalong hahanga sa aking Panginoong Diyos? Bakit lalong hindi kayo hahanga sa ating Panginoong Diyos? Kung ang galing nating umirit sa mga artista, sa mga Korean actor, actresses, sa mga kimchi, ay hindi ko alam kung ano yun. Kung ang galing nating umirit sa mga ganyan, ay bakit hindi natin i-voice out yung ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos? Kaya nga sabi ng Biblia, kung aawit ka man lang din sa Panginoon, ibigay mo na yung best. Sing with all your might. Huwag kayong awit na kaya nga, ginagawa ko eh. Kaya ako naituturo sa inyo kasi hindi ako dati ganyan. Ginagawa ko, bakit? Nabasa ko sa Bible eh. Umawit ka sa Panginoon na may kagalakan at may
with all your might. Bakit? Kasi hindi basta-basta ang iyong pinapupurihan. Ang pag-awit ay isa sa mga papuri. Tingnan niyo yung mga seraphim. Sa kanilang pagpupuri sa Diyos, nayayanig. Nayayanig yung mga post. Diga? Ay bakit tayo pag-awit malakas pa ang awit ng bisita. Huwag sanang ganon. Kaya nga, laksan nyo inyong boses. Umawit kayo kahit sa halang tono. Kahit wala kayo sa... Proud na ako kay Jander Naawit na yan. May record sa akin yan Na nagpa-practice na kahit sa alas tono, kahit ako hindi makapag-focus sa pag-aaral, tatabi sa akin, kakanta. Pero okay, natutuwa kung dati hindi yan makaawit ng ganyan. Naawit sa Panginoon Sinong hindi matutuwa sa taong hindi naawit sa Panginoon? Nakakatuwang bagay na tayo umawit sa Panginoon ng may galak at ng may might. Kasi hindi basta-basta ating pinapupurihan. Praising the Lord. Kaya itong declaration of praises sa verse 5, ito rin yung dahilan bakit nakakapagpuri itong psalmist na ito. The Lord preserveth the simple. I was brought low and He helped me. Tingnan nyo, I was brought low and He helped me. Ibinaba muna, nagpakumbaba muna, pinakita mo na sa taong ito na ikaw ay ganito, kababa, bago siya tulungan. Bakit? Sa tingin niyo, bakit? Alam naman natin to, lagi natin itong naririnig. Humble yourself before thy God. Hindi ka tutulungan ng Diyos kung mataas ang iyong tingin sa iyong sarili. Hindi ka ililigtas ng Panginoon. Hindi ka kikilusin ng Diyos kung ang tingin mo sa iyong sarili ay mataas. Si Satanas ngayon nagmataas, ibinagsak. Lalo na tayo mga tao. I was brought low and He helped me. Kinakailangan muna na makita sa iyong buhay na ikaw ay nagpapakababa bago katulungan ng Panginoong Diyos. Ngayon, kung ikaw may pinagpe-pray sa ating Panginoon, tapos sa tingin mo ay kaya mo, sa tingin mo ay ang taas-taas ng tingin mo sa iyong sarili, malabo kang tutugunin ng Panginoon sa ganyan. He helped me. Why? I was brought low. The Lord preserveth the simple. Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Ibinababa ka muna. Bakit? Para makita mo na ang Diyos lang ang iyong bida dapat sa iyong buhay. Gustong ipakita ng Diyos na wala kang ibang kailangan labas sa akin. Kasi hindi ka lalapit sa Panginoong Diyos, hindi ka magpupuri sa Panginoong Diyos kung hindi ka muna magpapakababa. Kung hindi mo makikita ang Diyos sa iyong buhay na kailangan mo siya. Kaya nga, kung inyong mapapansin sa Luke 18, at sa iba pang mga naliligtas, bago maligtas, nakita muna nila ang kanilang sarili na nangangailangan kay Jesus Christ. Kaya nga, every time tayo nangangaral sa palengke, wala tayong ibang pinapakilala liban kay Jesus. Bakit si Jesus ang kailangan Dudurugin natin sa kanilang pagkakasala, ikaw ay ganito, ikaw ay makasalanan, ikaw ay pa-impyerno, pero may biyaya at may kaligtasan pa rin tayong pag-asa na kay Jesus. Gusto ng Biblia, gusto ng Diyos na makita natin ang sarili, yung ating tunay na kalagayan sa ating Panginoon. Ma-realize mo sana na ganito ako para lumapit ka sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi diyan I was brought low and He helped me. Kaya nga nasabi yun sa pagpupuri kasi siya ay tinulungan ng Panginoong Diyos. Bago siya tinulungan, ibinaba muna. Wag sanang umabot sa Diyos na wag sanang umabot sa tagpo na hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon kasi masyadong mataas ang ating tingin sa ating sarili. At nakakatakot na bagay din yan. Praising the Lord. Hindi ka magpupuri kung mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ang gusto mo, papurihan ay iyong sarili. Ako ang palakpakan nyo. Yun ang palakpakan nyo. Ay hindi Si Herodes nga, inuud. Kasi kinilaim niya yung glory na para sa Diyos. Baka ikay uudin. Yung uod na sa basura, yung ating napapanood, yung napasok sa kamay, yung butas-butas. Kadiri. Wag sana tayong umangkin ng papuri na para sa Diyos. At sana naman, kung ikaw ay ligtas na at kung ikay ay alam mo sa iyong sarili na ikay tinutulungan ng Diyos, wag mong ipagkait yung pagpupuri na para sa Diyos. Ibigay mo na agad yan. Wag mo nang ipunin. Ipunin ko muna para sa Thanksgiving. Part ng program ilalahat ko na. Makakalimutin ng tao, mga kapatid. At ako naniniwala, hindi ka naman lagi nagsusulat. Makakalimutan mo yan. So habang buhay ka pa, magpuri ka na. Isipin mo laging last 5 minutes mo na para
lagi ka nagpupuri sa Panginoon. Habang ikay nagdadrive, salamat Panginoon, ako'y natid mong ligtas. Salamat Panginoon, ako'y nakakasipa pa sa kikir na naganti. Salamat Panginoon, ako'y hindi mo pinapabayaan. Purihin mo na lagi ang ating Panginoong Diyos habang ikay nabubuhay. Not also praising the Lord, but also keeping the ways of the Lord. Keeping the ways of the Lord. Kasi sabi nga alam niyo ba yung kinakanta natin dito na count your blessings, name them one by one? Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tingnan mo kung ano ang magandang ginawa sa iyo ng Diyos. Bilangin mo yung pagpapala. Kung kaya mo. Ngayon, what shall we render unto the Lord? Toward His benefits towards me. Ano nga mga gandang ating maibabalik sa Panginoon? Pera? Sa tingin niya, malulugod kaya ang Diyos sa pera? Ay sabi nga ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Ano ang inyong maire-render sa ating Panginoon? Sa kabila ng kabutihan sa inyong buhay, sa kabila ng hindi kanya pinababayaan. Huy! Ano maire-render ninyo sa ating Panginoon? Isipin niyo yan. Kasi ang Biblia ay nagtuturo kung ano yung ating dapat i-render sa Panginoon. Kasi alam din naman ng Diyos na, ayan na, ibabalik mo sa akin. Kaya mas gusto ng Diyos yung ating pamumuhay. Mahalin mo siya, purihin mo siya, at ingatan mo yung mga paraan ng ating Panginoon. Keeping the ways of the Lord. Psalms 116 verse 8 to 11. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I will walk before the Lord in the land of the living. Ibig sabihin, ingatan mo ang lakad ng Panginoon habang ikay nabubuhay. Kasi sa grave, hindi ka na makakapagpuri sa ating Panginoon. Baka nga isang araw, pagdating mo sa langit, kinuha ka na ng Panginoon, magsisi ka pa, dapat sa last time ko, nagpuri na ako sa aking Panginoon. Dapat iningatan ko na yung utos ng Diyos sa aking buhay. Kasi sa langit may regret din eh. May pagsisisi. Bakit? May weeping. Bakit? May mga kalungkutan. Pero papawiin din naman yan ng Diyos. Pero ang akin lang, nakakalungkot kapag tayo kinuha ng Panginoon na yung ating last 5 minutes ay hindi pa natin naibigay sa ating Panginoon. Baka mamaya habang hinahatid kayo dyan, Andrew, nabangga tayo ng truck, last 5 minutes natin, hindi pa tayo nakapagpuri sa ating Panginoon. So, ingatan na natin yung mga nalalaman natin sa Biblia. Ako naman naniniwala na kayong mga Bible reader at alam niyo yan. Alam niyo naman yung mga walk before the Lord. Ano yung mga walk before the Lord? May mga cross-reference tayo dito kung sino yung mga lumakad ng matuwid sa ating Panginoon. Luke chapter 1 verse 6. Ito ay sa tagpo na si Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Verse 75. In holiness and righteousness before Him, in all the days of our life. So yung walk pa lang tinuturo dito na dapat nating ilakad para sa ating Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon, all His commandments, anong utos ng Diyos? Gawin natin. Righteousness, may kabanalan. Hanggang kailan? Hanggang bukas lang ba? Hindi. All the days of our life. Habang buhay ka pa, lumaad ka na naayon sa kalooban ng Diyos. Another verse po, Joshua 24:14. And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the 2 kings of the Amorites, but not with thy sword, nor with thy bow. Verse 14. Joshua 24:14. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt serve ye the Lord. Therefore fear the Lord. Walk with fear. Another thing, 1 Samuel 12:24. Only fear the Lord and serve Him in truth and with all your heart. For consider how great things He hath done for you. So yun yung gusto ng Diyos.
Anong may bibigay natin? Anong may susukli natin sa kabilang kagandahang loob niyang ginawa sa atin? Ingatan mo ang kanyang mga lakad. Ingatan mo ang kanyang palutuntunan. Sa Ecclesiastes, ano nga yun? Yung whole matter, yung conclusion. Fear God, keep His commandments. Ano nga yun? Nakalimutan ko, hindi ko nasa uli. Yun. Basta, for this is the conclusion of the whole matter, fear the Lord, fear God, sorry. Basahin nga natin, maganda yung talatang yun eh. You know. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Si Solomon, hindi to bagay na bagay lamang kay Solomon na sabihin nito. Bakit? Kasi na-attain na niya yung meron sa mundo. So kung sasabihin ko lamang ito, hindi bagay sa akin. Kasi ano gang meron ako? Sinuga ako dito sa lupa. Wala pa naman akong may pagmamalaki. Ngayon, bagay na bagay kay Solomon at niloob ng Panginoon na kay Solomon talaga maparating o kay Solomon manggaling yung salitang iyan. Bakit? Kasi galing na dyan si Solomon at nakita niya yung kahihinatdan din ng tao at kung ano yung isasabuhin ng tao kapag ang tao ay nasa kalagayan niya. Kaya nasabi niya, mas maganda gawin na lamang ito. Let us hear the conclusion of the whole matter. Matakot ka sa Diyos and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Tapos may sinabi pa ang Pilipos chapter 2. Wala ito sa ating pero ngayon ko lang naalala. Yung work out your own salvation with fear and trembling. Ikaw ay ligtas, tayo ay nasa sanctification stage. Yan, for it is God, which, verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Does that mean tayo ba i-work out, i-gain natin yung ating kaligtasan? Hindi. You have to exercise your salvation ng with fear. Ano yung fear? Ito yung reverence, yung takot natin sa Panginoon. I-work out mo yung salvation na may pagkatakot sa Panginoon, nung may paggalang sa Panginoon. Kasi ang tao ganito na ligtas na ako. What of it? Wala na. Ligtas lang. Asa lang ito pupunta? Walang takot sa Panginoon. Kaya nga ang paalala ni Pablo bago siya mamatay, work out your own salvation with fear. Nang may paggalang sa ating Panginoong Diyos, igalang mo yung kanyang mga lakad and trembling. Ano itong trembling na ito? Ito yung pagiging dependent natin sa ating Panginoong Diyos. Trembling, nangangatal. Sign of weakness. Wala tayong ibang aasahan kasi, di ba, pag kayo nakakita ng mga gutom, nangangatal na. Anong kailangan nilang kalakasan? Sino lalapitan nila? Sila ba'y may trabaho, yung mga pulubi? Nangangatal na, nangingi ng gutom. Sila ba'y kaya pa ba nila magtrabaho sa ganun tagpo? Di ka manghihingin na lamang sila. Sila'y umaasa na may magbibigay sa kanila. So tayo bilang mga ligtas, tingnan natin ating sarili, tayo mga katal na. Hinang-hina na sa ating sarili. Kaya nararapat na tayo i-work out yung ating salvation with trembling, with dependency to God. Na siya lamang yung magbibigay, yung magsusustain sa atin, bakit tayo lalago sa ating pananampalataya? So yun yung gusto ng Diyos. Keeping the ways of the Lord. In truth, in righteousness, in holiness, and walk with fear, work out your own salvation with fear and trembling. At yan yung dapat isabuhay ng mga ligtas na. Kaya nga ang point 1 natin, the life of the saved. I love the Lord, I will praise Him, and I will keep His commandments. Ngayon, pagdating sa verse 10, tingnan natin yung verse 10 ng 116. I believe, therefore, I have spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. Sabi ko nga sa tagpong ito, ang psalmist na ito ay nasa brink of death. Ngayon, kaya niya nasabi ito ay because of bitterness. Dahil sa kapaitan ng naranasan sa kanyang buhay. Sino bang taong hindi makakaimik ng hindi magaganda sa kanyang kapwa kapag pinaranas ng hindi rin maganda? Diga? Kahit anong bite mo na, kahit anong tulong mong ginawa sa iyong kapwa-tao, pag ginawan ka pa rin na masama at siniraan ka pa, makakaimik ka ng hindi maganda. Kaya nga sa tagpong ito, nakaimik yan ng I said in my haste, all men are liars. Bakit? Kasi sa verse 13,
Verse 8. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. At sa verse 3, the sorrow of death compassed me. Napapalibutan ako, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Wala siyang ibang masumpungan, puro kapaitan, puro kasakitan, puro hindi magaganda. Kaya nga, sa tagpong ito, nakaimik din siya ng bitterness. Kaya nga, I believe therefore, I have spoken, I was greatly afflicted. I have spoken full of faith, confident. The negative are causes of bitterness experienced by the psalmist. At yun yung dapat sa buhay ng ligtas at bilang ligtas, siyempre, kaya ko sinabi sa inyo, kasi tayo ay, habang tayo sumusunod sa Panginoon, makakaranas tayo ng mga bitterness. Makakaimik tayo ng ganyan at 100% makakaranas natin tayo ng ganyan eh. Pero, hindi doon natatapos. Laging may repentance eh. Kung makaimik man tayo ng ganyan, edi mag-sorry tayo sa Panginoon. Kasi every sin has consequences. Hindi mo man naranasan ngayon, darating din yan sa tamang panahon. Hindi yan palalagpasin ng Diyos. Galit nga ang Diyos sa kasalanan, parurusahan niya. Even the simple sin, yung akala natin na simple lang, iparurusahan nga ng Diyos, edi yung atin din nagagawa, parurusahan din ng Diyos. May consequences yan. Kaya mag-iingat tayo. Makakaimik at makakaimik, pero bago dumating, mag-sorry na agad tayo sa ating Panginoon. Not only the life of the saved, but also the life full of gratitude. Life full of gratitude. Tinatanong ko kanina mga kasama ko, ano ba yung gratitude? Ito ay deep, mas malalim sa pagiging thankful. Ngayon, ito palang gratitude, kanina ko lang na-realize, 2 words pala ito. Great attitude. Gratitude, great attitude. Ngayon, yung ating pamumuhay, hindi lamang basta pala dapat ganun yung ating lakad, basta lang nagmamahal sa Panginoon, nagpupuri, tapos nag-iingat ng kanyang mga palatuntunan, ng kanyang commandments, ng kanyang mga lakad, kundi pala, mamuhay ka na parang may utang na loob sa ating Panginoon with great attitude toward our Lord. Ano ba yung great attitude na tinuturo ng Psalms 116? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Letter A, I will take the cup of salvation. Ano bang ibig sabihin ng cup of salvation na ito? Akin tinignan kanina, yung cup of salvation pala, ito ay symbolic. Ang ibig sabihin, I will offer the sacrifice of thanksgiving to God. Kasi may kultura ang mga Hudyo, kapag sila nag-feast, tapos yung holder ng feast, kukunin niya yung cup. May practice silang ganito eh. Tapos, i-offer niya yung cup, tatanggapin niya yung cup, at magpapasalamat. So, kaya nga, I will take a cup of salvation. So, ito ay life full of gratitude. You should be always thankful to God. Lagi ka dapat nagpapasalamat sa Panginoon habang ikay nabubuhay. Take the cup of salvation. Dapat mo talaga ipagpasalamat yan, yung kaligtasan na yan. Tingnan natin yung verse 13. Ayun, nabasa ko na pala yun. Tapos, yung Matthew 26:27. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. Diba? Kultura yan ng mga Hudyo eh. Kukunin yung cup, tapos magpapasalamat. Kaya nga, I will take the cup of salvation, ibinigay sa iyo, magpasalamat ka. Kung ginawa yan ng Panginoong Hesus, nagpasalamat, bakit hindi tayo magpapasalamat sa kanyang ginawa sa atin? At another thing, letter B. I will pay my vows unto the Lord. Ano bang ibig sabihin ng vows na ito? Ito yung promise. Lalo na ngayon, tayo ay December, January, February, may mga commitment tayo. Nangako tayo sa ating Panginoong Diyos. At alalahanin nyo, may sinabi ang Diyos sa Mateo, sa Gospel, tsaka sa James. Basahin muna natin yung sinabi ng Panginoong Hesus. Matthew 5:34-37. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is His footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great King. Neither shall thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communication be yea, yea, nay, nay.
For whatsoever is more than this cometh of evil. At sa James 5:12, same idea, but above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay, nay, lest ye fall into condemnation. Alam naman natin sa Hebrew 4:12, hayag, naked, at transparent tayo sa ating Panginoon, in whom we have to do. Yung ating pagsusulitan. Alam din ng Diyos yung ating mga commitment. May mga pangako tayo sa ating Panginoon, kaya nga careful na careful eh. Kasi ang pinaka naaalala ko, ako may mga commitment sa Diyos. Ako natatakot mag-commit eh. Tanda ko yun sa may commitment card tayo, bago ko isulat yung mga bagay niya, bago ko ipag-pray, bago ako mag-take ng oath sa aking Panginoon, pinag-pray ko talaga. Inalam ko muna yung kakayanan ko. Ay, hindi ko to kaya. Ay, baka ako'y managot lamang sa Panginoon. Pero ako'y naglakas loob. At sa biyaya ng Panginoon, ako'y kanyang pinabantayan. Ngayon, alam ko kilala ko yung aking Diyos, alam ko yung kaya niyang gawin sa akin kapag hindi ko nagawa yung aking pangako sa Diyos. Bakit? May bilin ng Diyos eh. Huwag kang manunumpa sa kanyang trono, sa langit man o kung kanino man. Kaya mas better na sabihin natin, yea, yea, nay, nay. Bakit? Magkakasala tayo. At sinabi sa James, condemn. Kaya kung kayo'y may kinumit sa Panginoon, bayadan nyo. Bayadan natin. Ako'y may commitment din, lalo na sa van. Ako, 5 years yan. Ako'y natatakot i-full. Baka ako'y kunin na agad ng Panginoon. Wag muna. Kaya monthly. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo, kung kayo may commitment sa Panginoon, see to it na kaya niyong bayaran niya sa Panginoon. Promise yan eh. Kaya niyo ito pa din sa Panginoon. Bakit? Bakit ganyan katindi ang Diyos? I will pay my vows. Bakit ganyan katindi ang Diyos magsabi na bayaran mo yung iyong mga pangako sa akin? Kasi ang Diyos ay nangako sa atin, pinangahawakan niyo ng Diyos at hindi niya tayo binababayaan. Hindi niya tayo binibigo. Ngayon, ganyan ang pagtingin sa atin ng Diyos, kaya nga tayo pinaalala na eh. Bago ka magbitaw ng vow sa ating Panginoon, see to it na kaya mo. See to it na nasa iyong ability, capacity. Tapos, see to it na lagi kang lalapit sa Kanya. Minsan ako'y ganun eh. Maglalakas loob ako. Bahala ng Panginoon. Sa Panginoon ko lalapit. Pero, lagi kong inaalis. Pagka hindi ko na kaya, di sa Panginoon ko lalapit. Siya naman nagbibigay eh. Bayaran mo yung commitment mo sa ating Panginoon. Hindi ko sinasabi ito para kayo ay takutin, kundi ito yung reality. Hindi man natin ito kayang tanggihan, hindi natin ito kayang takasan, at nasa Bible yan. Hindi natin ito kayang lagpasan na lamang. Sinabi pay my vows. Bakit? Ayan ay sinabi ng psalmist, I will pay my vows unto the Lord. Tapos may sinabi din ng Panginoon, pay your vows. Ang Diyos mismo ang nagsabi, bakit hindi natin gagawin? Tayo ay magsusulit sa Panginoon, alam niya ng Diyos, may pangako ka sa akin eh. Anong harap niyo sa Panginoon? Tayo nga, pag nangangako sa tao, pagka hindi natin natupad, minsan tayo ay conscious sa ating sarili. Sana hindi na ito maaalala. Ang mga bata, ako'y nangangako sa mga bata sa siko, tayo ay tayo ay kakain sa labas. Oo, promise. Promise ako. Tapos papaalala sa akin, kay Romel, nandiyan na nakabang na. Magaling magtanda ang tao. Pero ang gusto ko ipakita, kahit bata man lang yan, kahit kung kanino, kahit sa iyong anak, kahit sa iyong kapatid, kahit kung kanino man, kahit sa iyong alagang pusa, kahit sa alagang pusa, mga hayop, sabi, neither in the earth. Let your yea be yea. Kung mangangako ka, see to it na kaya mong gampanan. So kung mangangako ka na pakakasalan mo yan, pakasalan mo. Kasi masama sa lasa na yan. No? Sama sa lasa na, imagine kayo, pinangakuhan kakasal, tapos hindi tinuloy. Sawi, bigo, akin ka na lang. Biro lang. Pero sana inyo nakita yung promise natin sa Panginoon ay dapat nating bayaran. Kasi yung pinapangakuan natin ay marunong sa lahat, alam niya ang iyong ginagawa, alam ng Diyos kung akala mo makakalimutan niya ng Diyos, hindi. Alam niya ng Diyos. Kaya, careful tayo mga kapatid. Kasi nakakatakot ang pangako na, ang consequences kapag hindi natin nagawa yan. Ngayon, lalagay na ba tayo? Maglelelo na lang ba tayo? Ay baka magkasala lamang. Magandang bagay, pero kung hindi mo rin naman ibibigay yung iyong best
lalo ka lang magkakasala. Sabi nga ako nanonood sa fasting, konti lang, nung Tuesday, kung anong meron ka ngayon, hindi mo yan kailangan. Gising pagka kayo bukas. Kung anong meron ka ngayon, hindi mo yan kailangan. Bakit hindi mo ibigay sa nangangailangan? Kung anong meron ka ngayon, hindi mo alam kung magagamit mo pa yan bukas. Bakit hindi mo ibigay sa may nangangailangan? Di ka? Hoy! Ask na kayo. Kasi hindi biro talaga itong vow na ito eh. Ako ngayon natatakot mga ako sa Panginoon, pero ako'y laging nalapit sa Panginoon na tulungan ako sa akin pangako sa Kanya. Kasi ang Diyos ay baka ma-disappoint na naman natin ang ating Panginoon pagka ganyan. Naharap ka sa hukuman ng Diyos. Anong ina-expect mo? Nakangiti ang Diyos sa iyo? Hindi mo nga tinupad yung pangako sa Panginoon. Ano nga asahan mo? Nakangiti ang Diyos sa iyo. Hindi, isa tao nga pag tayo nangako, tapos ating binigo, disappointed. Hindi ka harapin niya nakangiti. So lalo na ang Diyos, kasi hindi rin maganda pagka ang Diyos ay hindi nalagod sa ating buhay. Magandang pangarapin natin na haharap tayo sa Kanya na nakangiti ang ating Panginoon. Not only life with gratitude, kasi yung gratitude ay great attitude. Yung ugali natin sa Panginoon, ako na akong ganito, tuparin mo. Maging firm ka sa iyong desisyon, sa iyong resolve. Maging firm ka, unwavering sa iyong pagpapasya sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi basta persona ang iyong kinakausap. Not only paying my vow, but also I will offer to thee the sacrifices of thanksgiving. I will offer to thee the sacrifices of thanksgiving. Psalms 50:14. Psalms 116:17. I will offer to thee sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Bakit confident itong psalmist na ito na sabihin, babayaran ko ang aking mga vow sa aking Panginoon? Bakit siya confident? Kasi alam din niya na ang Diyos ang magpo-provide nito. So kung kayo man nangako, maging confident kayo. Huwag kayong panghinaan sa inyong sarili. God provide, Jesus provide, Jehovah Jireh, di lapit tayo sa nagpo-provide, pero magsikap ka din. Kailangan magsikap. Pero ang kaligtasan, hindi natin yan pinagsisikapan, ha? Tapos, sabi sa Psalms 50:14, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Pansinin nyo, pay. Bayaran mo, tuparin mo yung pangako mo sa ating Panginoon. Bakit palaging inuulit? This is to remind us na ito ay needed. Kasi ang Diyos, magaling tumanda. Ang kasalanan, kinakalimutan ng Diyos. Pero yung mga pangako mo, hindi yan nakakalimutan ng Diyos. You have to pay that. Kaya nga, inulit-ulit natin yung pay thy vows, kasi malapit nang bayarin. Hindi. Kasi gusto ko makita yung responsibility ninyo at yung accountability ng bawat isa sa ating mga pangako. Sa ating van, tayo ay mag-utay. Nung nakita ko ang list ng mga kagrupo ko sa YP, ang daming pula. Ako din. Ako po ay biyayan pa noon ay niloob ng Panginoon na hindi ko alam kung may liban ako isang buwan o updated ako. Nung nakita ko, parang gusto kong tumulad. Parang inisip ko yan unfair ba't ako lang yung nagsisikap tapos yung ibang kasama hindi? So yung hindi natin pagtupad sa ating mga pangako ay nakakahila ng kapatiran. Nakakahila pababa, bakit? Kasi nakikita sinesend sa amin. Ngayon, nakakahila pababa, bakit? Bakit dapat tayo magpatuloy sa ganyang gawain? Kasi bakit ako nagpapatuloy sa ganyan kahit alam kong yung iba hindi nagpapatuloy? Kasi ako yung nangangako sa Panginoon at alam ko na ako'y pwede niyang paranasin ng mga consequences ng hindi ko pagtupad sa kanyang pangako. So ito'y pag-iingat ko sa aking sarili. Kaya nga, ito'y nilagay ko yung inulit-ulit ko talaga yung pay thy vows.
Kasi wag nyo sanang maranasan yung consequences na pwedeng ibigay sa inyo ng Diyos sa inyong mga binibigong pangako. Bayaran nyo yan sa Panginoon. Kung may nakalimutan man kayo, edi alalahanin ninyo, inyong bayaran pa rin sa Panginoon. Ano? Pay your vows. I will offer to thee the sacrifices of thanksgiving. Pero pagdating sa verse 18 and 19, nakalagay diyan, may tamang lugar pa rin. Magbibigay ka nga sa Panginoon, sala naman. May tamang lugar pa rin. I will pay my vows unto the Lord. Sa Panginoon, now in the presence of all His people. Pagdating sa verse 19, in the courts of the Lord's house. Lord's house. May proper place para ibigay natin yung ating mga pangako sa ating Panginoon. Yung pangako na tangible. Ibibigay ko ang aking lupa sa Panginoon. Ibibigay ko yung aking sasakyan sa Panginoon. Yung commitment kong 1,000, kung ano man, ibibigay ko sa Panginoon. May tamang lugar. May tamang lalagyan. Kulay varnish. May tamang lugar. Saan? In the courts of the Lord's house, sa simbahan. Nagtatapat ka nga sa Panginoon, nangangako ka nga sa Panginoon. Paano? Tingnan nyo yung ibang simbahan. Nangangako din naman eh. Kaso, sala. Sa ibang lugar nila, ibinibigay. Sa maling iglesia nila, ibinibigay. Di ka? Yung iba nga simbahan, negosyo eh. Biyaya nga tayo, hindi tayo nasa business na simbahan. Tayo ay nasa simbahan na ang pinapupurihan at ang pinapalawig ay ang ubasan ng ating Panginoon. Naglilingkod tayo sa ubasan ng Panginoon. Kaya nga, yung mga pangako natin, dapat i-consider din natin yung proper place. Ibibigay mo yan sa tamang lugar, sa tamang tao, at sa tamang persona. In the courts of the Lord's house, in the midst of the, O Jerusalem, praise ye the Lord. Pay your vows in proper place. Pero, anong napansin nyo sa Psalms 116? May kulang, di ka? Hindi nabanggit yung tithes. Nabanggit yung pay your vows, sacrifice, nabanggit din yung offer thanksgiving, cup of salvation. Bakit wala yung tithes? Gusto nyo malaman kung bakit hindi in-include ng psalmist yung tithes? Kasi ito'y common sense na sa mga mananampalataya. It is a common thing para sa mga taong ligtas. Sabi nga ni Kuya Jay sa sovereignty class, ang gawaing tithes ay gawain ng mga ligtas. Gawain niya ng mga ligtas. Ngayon, ayan ay common sense na lamang. Common sense na yan, ay ligtas ka eh. Ay hindi naman yan sa atin. Iba naman yan sa Thanksgiving. Kaya nga, what shall I render unto the Lord toward His benefits towards me? Bakit hindi sinabi yung tithes? Kasi alam ng psalmist na yung tithes ay sa Panginoon. Alam ng psalmist na ito'y hindi makakapagpuri sa kanya at kasi ito'y sa kanya mismo, nagbabalik lang ako. Alam yan ng psalmist. Kaya nga hindi niya in-include yung tithes eh. Kasi ito'y dapat na taglay at dapat na thinking na natin mga mananampalataya. Ito'y hobby na dapat natin. Yung tithes, common sense na dapat ito sa bawat isa. Common thing na ginagawa ng bawat isa. Kung nakakalimutan mo man, paalalahanan. Pero dapat hindi na yan ini-include sa preaching ng mananampalataya. Bakit? Common sense na nga yan. Alam na dapat yan ng mga mananampalataya. Alam na dapat yan ng mga baptized by conviction. Common sense na yung tithes, kaya kung hindi mo yan alam, maliban lang sa mga bago, na yon? Given na yon sa mga bago. Pero hindi eh. Pagka matagal ka ng mananampalataya, tapos wala pa yan sa iyong pag-iisip, lagi mo nakakalimutan, baka wala ka talagang common sense. Ang common sense, kung ating titiyan, common sense, humor, kung ano man, basta, ito ay basic. Discernment. Alam mo na dapat yan eh. Nagbabasa tayo ng Bible. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Render unto the Lord, to the Lord. And to Caesar, unto Caesar. Ibigay mo yung sa government, yung sa government. Ibigay mo yung sa Diyos. Anong sa Diyos? Tithes. Hindi sinama sa Psalms. Bakit? Kasi alam ng psalmist na, ito ba'y ibabalik ko sa Panginoon? Sa Panginoon sa to eh. So nag-isip siya ng labas sa Panginoon mismo. Kaya nga nakita niya dito, na itanong niya in a humble question, in a humble way, Panginoon, ano gang maibabalik ko sa iyo? Ipag-aari mo lahat. Ay kung tithes lang yung ibabalik ko at wala kang sacrifices, wala kang offering, wala kang nakalagay din wala kang pagbabayad ng vow sa pangako mo sa Panginoon, hindi mo mapiplease ang ating Panginoon. Hindi bagay sa iyo, what shall I render unto the Lord? Hindi bagay sa iyo yan. Itatanong mo lang yan bilang proud ka sa iyong sarili. Ako'y magbibigay sa Panginoon dahil ako'y ganito, ganyan. Hindi eh.
Ang psalmist nga dito ay humble eh. Naitanong niya kasi wala siyang makitang magandang maibalik sa Panginoon. Wala siyang magandang makita. Ano yung maganda kong ibibigay sa Panginoon para malugod ko siya sa kabila, masuklian ko yung kanyang kabutihan sa aking buhay. Tithes ay pag-aari ito ng Panginoon, so in-exclude niya. In-exclude ng psalmist. Kaya ang kanyang in-include lamang sa kanyang sa Psalms 116, vow, yung kanyang mga pangako, yung thanksgiving, yung sacrifices, at yung kanyang buhay mismo. Yung kanyang pagsunod. Kasi alam niya na wala siya talagang makikitang magandang maibibigay sa Panginoon na kayang humigit at pumantay sa ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Kaya sana nakita nyo yung tithes dito, kaya wala, huwag kayong magtataka, wala naman yung tithes diyan. Common sense dapat yan. Matalino yung nagsulat nito, kaya hindi niya sadya in-include niya. Kasi baka, naisip niya, baka yung makakabasa nito common sense naman ito alam niya yun. Alam niya na yun. Yun yung expectation, feeling ko lang. Yun yung expectation na nagsulat nito. Alam na dapat to ng mga mananampalataya. Ipapaliwanag ko ba ang tithes? Hindi na. Common sense na yan. Common sense na yan. Dapat nataglay na natin yan. Maliban lang sa mga bago talaga, inaasahan na natin yan, kaya ating tinuturuan. Pero hindi namin kayo kinokondem kung hindi kayo magbibigay. Ang Diyos ang magkokondem sa inyo. Magaan kasi kami magkondem hindi ang Diyos, mas mabigat. Kaya mga kapatid, sana inyong nakita, ano gang magandang maibibigay natin sa Panginoon? Wala Ay yung buhay ba natin, kalugod-lugod ka sa Panginoon? Sa tingin nyo, pag binigyan natin ating buhay sa Panginoon Diyos, malulugod kaya yan? Ako hindi Ako nagkakasala pa din. Aking isip, tampulan ng kasalanan. Pag nakakita ako ng mga long-legged, nagkakasala pa din. Pag ako nakakita ng mga, basta kalaswaan, kasalanan, kung ano-ano, hindi ko malulugod ng Panginoon sa ganitong pag-iisip. Hindi. Kaya nga, anong maibabalik ko sa Panginoon? Yung isip ko? Maganda bang laman ng isip ko? Hindi Kaya nga, yung sinabi ni Pastor Rusty, blood of Jesus comes into my mind, down into my heart. Yung puso nyo, maibibigay nyo kayo sa Panginoon? Okay, full time na. Ay, yung puso ko minsan, nadadaya. Ito, parang maganda to kaso mali. Matutuwa kaya ang Diyos pag binigay ko ang puso? Sa Kanya, matutuwa. Pero sa Diyos, hindi. Defilements come from within. All that evil thing, wickedness, lahat ay nanggagaling sa puso. Lahat na nagpaparumi sa atin, nanggagaling sa puso. Paano natin mapapalugod ang Diyos? Paano natin mapapantayan o masusuklian yung kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay? Ibibigay ko ang puso. Madumi makasalanan, yung aking mga gawa. Yung aking ginagawa, ano kayo malulugod ng Panginoon? Hindi Minsan pag ako'y nagwawalis naikot na ang walis. Uli na Di ka? Minsan wala talagang maganda. Kaya nga, what shall I render unto the Lord? Kayo nakakaalam na yan. Hawak niyo yung buhay niyo. Nasa Panginoon yan. Alam ng Diyos kung paano niyo alagaan ang buhay na ipinahiram sa inyo. Kaya nga, ilagay niyo sa isip niyo, ano nga ba ang maganda kong maibibigay sa Panginoon sa kabila ng kagandahang loob niya sa akin? Pera ba? Hindi naman sapat Wala nga pera. Magpapasko pa, size 7.5. Wala Imagine niyo yung Psalms 116. At alam niyo ba sa theologian, sa mga among theologian, ito ay pinagdedebatehan na isa ito sa inawit ng Panginoong Hesus bago siya mamatay. I love the Lord. Mahal natin ang Panginoon, pero ang problema ay ganito. Napapaisip tayo, ano ang maganda kong maibibigay sa Kanya? Paano ko masusuklayan yung Kanyang pag-ibig sa akin? Wala tayong magandang maibibigay sa Kanya. Maging ako nga, na mga ngaral napapabulay palagi. Napapaisip, paano ko lulugodin ang aking Panginoon sa ganitong pamumuhay? Ang sabi ng Biblia, ang ligtas dapat ay ganitong isinasabuhay, minamahal ang Panginoon, pero ako hindi Hindi masyado. Sabi ko 50-50. I love Him, pero dahil nga ako'y tao,
minsan yung aking pag-ibig ay naliligaw. Ako'y nagpupuri sa Panginoon, pero minsan yung aking mga papuri ay sala na. Napupunta sa tao. Ang sabi ng Diyos, dapat mamuhay ka na nasa kanyang kalooban, sa kanyang lakad. Ingatan mo yan, keep it. Pero minsan ako hindi eh. Pasegway-segway. Tapos, mabuhay daw tayo with grateful attitude, pero minsan ang isip ay tampulan ng kasalanan, ang puso ay inclined sa masama, ang mga gawa ay masama at hindi nakakalugod sa Panginoon. Ano maganda natin isasagot niyan? What shall I render unto the Lord for all He has done for me? Kayo na ang sumagot niyan. Ano? Ako, alam ko ang sagot sa aking sarili. Iba yung aking sagot, iba din yung sagot sa inyo. Kasi iba-iba, sa iba-ibang kaparaanan nangungusap ang Panginoon sa ating buhay. Ano? Sana alam niyo yan kung ano isasagot niyo sa ating Panginoon. Ano nga bang inyong maibabalik sa kabila ng kagandahang loob na ginawa niya sa atin? Giving, maganda yan, pero sapat ba yan? Mahirap ano? What shall I render unto the Lord for all He has done for me? Hindi sapat kung anong meron ako, hindi sapat yung aking good works na ginagawa sa Kanya, hindi sapat yung aking pag-ibig na ibinibigay sa Kanya. Hindi talaga sapat. Bakit? Sa tingin niyo bakit? Gusto niyo malaman ko bakit? Atin natin lang to. Kasi gusto ng Diyos na pag tayo magre-render sa Panginoon, makita mo din yung sarili mo na magpakababa. Panginoon, wala eh. Wala akong maibibigay na maganda sa iyo. Yun yung gusto makita ng Diyos. Gustong makita ng Diyos na magpakumbaba ka. Kasi yung ating mga points, magagawa mo lamang yan kung ikay magpapakumbaba. Kaya nga, what shall I render unto the Lord? Tingnan mo yung sarili mo na kailangan mo ang ating Panginoon. Psalms 31, 16, 17. Basahin ko natin. 51 po. (16) po and 17. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit. Yan yung gusto ng Diyos. A broken and contrite heart, O God, will thou not despise. Contrite spirit, contrite heart yung gusto ng ating Panginoong Diyos. Bakit gusto ng Diyos yan? Kasi madali nang sumunod sa taong nagpapakumbaba, sa mga broken-spirited, sa mga contrite heart, yung sinasabi ng Panginoon. Madali na sa iyong mahalin, papurihan, ingatan ang kanyang utos, bayaran ng iyong mga pangako, kunin yung cup of salvation, yung sacrifices of thanksgiving. Madali na yan kung yung puso mo muna ay durog. Madali na yan eh. Kaya nga yun ang gusto ng Diyos. Tingnan mo siya na pinaka number 1 mong kailangan. Ang Diyos ang bida sa langit, ang Diyos ang bida sa Biblia, kaya dapat ang bida din sa ating buhay ang ating Panginoong Diyos. Kaya sana nalaman niyo yung sagot sa inyong mga sarili. Yun yung sagot ni Pastor. At yun naman talaga yung gusto din ng Diyos. Pero baka may iba pang sagot sa inyong puso, kaya kayo na ang bahalang isulat yan sa Panginoon. Hindi niyo sinabi sa Panginoon, susulit din kayo. Tayo mo na mag-pray. Salamat sa Panginoon at tayo ay kinakausap.